Pagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista na po. Kaibigan niyo po kay Jesus. Christ alone. Minsan pa tayo po ay maghaharal ng Ebanghelyo sa pagkakataong ito. Ang ating pag-aaralan, ito ang Bibliang gamit natin. Ano po? O amen. Ang Biblia ng mga pastor. Itong Bibliang ito, actually di lang naman itong Biblia ko, ano po. Marami rin akong Biblia. Mahilig po ako mangolekta. Pag may pera ako, bumibili ako. Minsan po, may namimigay o nagbibigay sa akin. In short, marami akong hawak na Biblia. Tagalog, English. Meron din po akong Quran sa Tagalog. Meron din akong Quran, English at saka Arabic. Kaya kung minsan, nagbabasa rin ako ng Quran sa Tagalog. Para naiintindihan ko po kasi mas maganda yung naiintindihan mo sa wikang Tagalog. Ngayon, nag-aaral tayo. Pero bago tayo mag-aral, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan kami ng iyong banal espiritu sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat po. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat nanonood ng video ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating tatalakay. Madalas po may nagtatanong sa akin kasi nagsishare po ako ng Word of God ayon sa Biblia. Hindi po ako nagsishare ng wala akong dalang Biblia. Kasi pag wala kang dalang Biblia, sasabihin ng tao, nagmamarunong ka. Mas maganda may dala kang Biblia. Kaya nature ko na po ang magdala ng Biblia. Magbuhat ng araw na medyo matuto na ako sa Biblia, lagi po akong may dala. Kumisan po yung makapal, kumisan yung New Testament lang. Po, madalas na sinishare ko po kung ano yung nandun po sa Biblia. Hindi po ako kumakata, hindi rin ako nagkukwento ng alamat-alamat kung ano yung inabot ng aking pag-aaral. Hindi po. Always, lagi pong kinukuha ang basihan sa Biblia. Kasi naniniwala po ako ng nakasulat sa Biblia ay yung salita ng Panginoon Diyos. Ano po? Kaya mas magandang gumamit na tayo ng Biblia para hindi na tayo lalabas na nagmamagaling. Kasi po, alam niyo naman po ang mga tao sensitive. Kung wala kang hawak na Biblia, mas madali kang mapahaway. Bakit po? Babatikusin ka nila. Pero pag meron kang hinahawak na Biblia, kagaya nung araw, sabi ko, nagbabasa lang ako ng Biblia, ba't kayo nagagalit? Hindi maiwasan na merong magagalit sa'yo in public. Kasi po, may kanya-kanyang paniwala ang bawat tao. Ngayon, pag nadahanan mo ang paniwala nila, sigurado magagalit yun. Pero ang lagi ko sinasabi, ba't kayo magagalit? Nagbabasa lang ako ng Biblia. Magalit kayo dun sa nakasulat. Yung si Apostol Pablo po nung araw, sa 4 ng Galacia, tignan nga natin yung sulat niya. Hindi lang naman sa panahon natin na may nagagalit sa akin. Sabi sa akin, pag nakita kita, babarilin pa kita eh. Kita niyo po, babarilin daw ako. Dahil hindi lang po sila lumulusot sa kanilang katwiran. Yun ay nangyari naman sa text lang. Isipin niyo po, dahil hindi lumulusot yung kanilang gusto,
Eh ako po, kinuha ko talaga yung talata ng Biblia tsaka ko nilalagay sa text. Dahil hindi lumulusot, nagalit. Pag daw nakita ako, babarilin ako. Meron naman mga ibang naman, nakikita naman nila ako, pero hindi ko sila kilala. Pag nakita daw ako, sabi nila, ikaw nakalbo ka, susunugin kita. O, kita niyo po. Meron pa, yung misa sa palengke po meron pa sumigaw. Hindi ko lang nakita kung sino sumigaw. Baka saksakin ka sa likod dyan, kanya. O, ano po yan? Related lahat sa religion yan. Related. Ano po? Si Jesus meron ding salita dyan Sige, isa-isayin natin yung kay Jesus muna. Sa 1 chapter 16. Po. Sabi ni Jesus, 1:16, sinasabi ko sa inyo upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. 2. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon ng sino man pumatay sa inyo ay maghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Kita niyo po. Kung minsan po ang religion ay kayo po, kayong nakikinig, nanonood, anong masasabi nyo? Lahat ng criminal, may mga religion yan Pumunta po kayo sa kulungan, tanungin nyo po mga religion nila. May mga religion. Yung iba naman mga religion, pinagtatakpan pa yung kanilang mga kasama. Dahil malakas sila sa gobyerno, ini-influensyan yung gobyerno para yung kanilang kahanib para maabsuelto. Hindi man mapagahan ng kaso. Kaya kung minsan, alam nyo po, ang religion, ugat ng kriminalidad. Ugat ng kriminalidad. Pag-eleksyon, may pupunta sa mga sekta ng reliyon. Iingi sila ng suporta. Tapos maglalagak sila ng pera. O hindi ba korupsyon yan? Nagsisimula yan sa simbahan. Di ba totoo yan? Naalala ko na naman. Somewhere in Pangasinan, humingi siya ng pabor sa isang religion, nagbigay siya ng 30,000 sa ministro. Pinangakuan. After ng election, hindi siya nanalo. Nabalita yun Sabi niya, babawiin ko na yung 30,000. Hindi ko lang alam kung nabawi niya. Ang pinag-uusapan, lumapit siya sa ministro. At nag-iwan siya ng 30,000. Italo siya. Kaya tuloy, ang mga religion parang bidding-bidding yan Pagdating ng eleksyon, patahasan ng bidding. Kaya yung religion, ugad ng korupsyon. At saka, mamamatay tao. Sabi ni Jesus, papatayin kayo, naghahakalang sila'y naglilingkod sa Diyos. Si Pablo rin nakaranas Anong sabi ni Pablo? Meron siya sinabi Ito, Galatia 4:4,
Galatia 4:16. Ngayon, itinuturing ba ninyo akong kahaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Isipin mo, nangangaral ng katotohanan si Pablo. Itinuturing siyang kahaway. Baligtad talaga. Ito yung mga taong, kunwari, may religion sila, may Diyos sila, may Yesus sila. Kung ano na. Pero, mamamatay tao. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, magpunta kayo sa bilangguan. Lahat ng pumatay, may religion. Ibig ba sabihin, hindi natuturuan ng kanilang mga leader? Yung ganitong mga klaseng tao, kaya sila pumatay? Oh. Si Pablo, tinuturing nyo ba akong kahaway? Sabi niya. Kaya kung minsan ito, binabasa ko rin po ito sa aking pangangaralin public pag may nagagalit sa akin. Isipin mo, nagsishare lang ako ng Word of God. Imbis na magpasalamat sila, nagagalit sila. Oh. Kung minsan po, naranasan pa namin, ng araw, may kasama ko, minumura kami. O sabi naman, sinabi ko doon sa nagmumura, ba't mo naman kami minumura? Alam niyo po, kasagot-sagot niya. Hindi naman kayo ang minumura ko eh. Tignan niyo po. Pero nagpo-promote ng religion yun, pinagtatanggol yung religion niya. Sino minumura mo? Kami ang kausap mo. O sige nga, murahin mo nga yung mga tao nakikita mong yan, kako. Pag hindi ka nila binugbog ka ako. Napakasinungaling. May religion yan. Pinagtatanggol pa lang ang religion nila kasi dadadahanan sila. Alam niyo po, sa pag-aaral ng Biblia, sa hayo mo sa gusto, madadahanan talaga ang reliyon mo. Kasi po, yun na po ang yung doktrina ninyo. Oh. Pag nadahanan ang doktrina ninyo sa Biblia, dapat ka bang magalit? Dapat pa nga magpasalamat ka. Merong nagsishare ng Word of God nang ayon sa Biblia. Hindi yung nagagalit ka. Naturingan may reliyon. Pero kumukulo naman ang dugo. Oh. Wala tayong magawa eh. Yan ang nature ng tao. Kaya sabi ko nga po eh, kung minsan ang reliyon, pugad ng kasamahan. O hindi ba totoo? Kaya nga sabi ng iba, wala namang ginagawa sa simbahan niyo kundi magkwentuhan, magchismisan. Isipin mo, tuwing linggo ka lang magsisimba, ng 1 oras, 2 oras, hindi ka pa seryoso. Yung katabi mo, chinichismisan ka, sumasagot ka naman. Or either ikaw naman yung nagchichismis sa katabi mo. Oh. Tama ba yun? Sipin mo, 6 na araw ay 7 araw sa isang linggo. Minsan ka lang magsimba, pagkatapos, imbis na mapulot mo yung sustansya ng mensahe na nagsasalita sa pulpito, hindi mo nakuha yung sustansya. Ang nakuha mo yung chismis ng katabi mo. Oh. Kaya kung minsan,
Kaya nababatikos po yung mga simbahan. Di ko naman po sinasabing masama ang dumalo sa simbahan. Maganda nga yun na dumalo ka. Why not? Pero yun lang nga po napupuna ko. No? Buti na lang, nabuksan yung mga online dahil po sa technology. Ngayon, ayaw mo umatin ng personal. Mag-online ka. Ang dami mo nang mapapakinggan, mapapanood. Oh. Nasa inyo lang po yan, Ngayon, nadadahanan lang natin yan dahil yan po ang nature ngayon. Kagaya ngayon, malapit na naman ang election, yung midterm election. Oh. Sabi nga nila, tiba-tiba na naman ng mga ministro, mga pastor, o kung ano man ang tawag nila. Tiba-tiba. Kaya kung minsan po, mas, ewan ko. Ay, ako hindi eh. Nung araw, nakaranas din ako ng ganyan. Pinatawag ako ng isang kandidato. Pero, hindi ko po siya inendorso. Ang ginawa ko, Bible studyhan ko siya. Bible study ako sa kanila. Kung hindi lang kumakandidato yun, hindi naman ako patatawag nun. Pagkatapos ng after ng mag-Bible study, sinabi ko, tulong po sila sa mission. Magka-be part ng mission. For God mission. Nakarinig sila ng salita ng Diyos. Nakabahagi pa sila sa mission. Pero pag nagpunta ka sa simbahan, ibang usapan na naman yun. Kasi sa loob ng simbahan, ewan ko naman po sa mga simbahan, kung minsan pinagsasalita sila. Yung kandidato, binibigyan po sila ng 2 minuto. Para sa akin, hindi na po dapat silang magsalita. Kung nagpunta sila doon, ipakilala na lang sila. Andito po si Juan de la Cruz, kumakandidato ng ganito. Hindi, kung minsan binibigyan silang pagkakataon magsalita sa pulpito. Siyempre, isipin niyo po, araw ng pagsamba, napopoliticize ang simbahan. Kasi nga po, naging kalakaran na po yata yan. Kaya sinasabi ko, mananagana naman si pastor, si ministro, kung ano man ang tawag dyan. Di ba totoo yan? Pero ako, hindi ko po sila endorso. Pinatawag ako, then, senior ko yung Word of God. Pero yung endorso ko po sila, hindi. Tama na sa akin yung maibigyan ko silang Word of God at naipag-praise sila. Kung gusto nila mag-ibahagi, magkaloob, okay lang din naman. Yung iba naman, yung palibasa, kung mga kandidato, bibigyan ka ng konting, bawa may bigas, basta pagkain. Kaya lang naman tanggihan mo yun, pagkain yun. At hindi ko naman po hiningi. Binigay lang nila, nagmagandang loob sila. Di tanggapin mo. Ano po?
Kaya kayo po, mag-ingat kayo sa darating na midterm election. Baka yung simbahan yung kinabibilangan ay nabibili po pala. Kaya ko po nasabi nabibili. Yung kandidato pupunta. Oh, wala bang perang ibibigay yan? O wala? Pero most sure meron. Ano yan? Para mo na ring binili yung boto nila. Halimbawa, sa simbahan na yon may botanting 20. Oh, kung magbigay ka sa ministro o pastorya, kung ano man ang tawag nyo dyan, para mong binibili yung boto ng 20. Oh. Kasi kumakandidato ka eh. Sana kung walang eleksyon, bigla kang dumating sa worship. Worship talaga. Kasi wala namang eleksyon eh. Pero yung merong eleksyon, bigla ka na lang sisipot sa isang simbahan na gusto mo palang i-endorse kanila. Kung minsan yung pastor pa po o ministro. Parang ini-endorse pa, ginagamit yung pulpito. Parang hindi rin po ano yan eh. Dapat, pag may pupuntang mga kandidato, kakausapin sila. Worship po ito, sumali kayo sa aming pagsamba. Then, after ng worship, tsaka po tayo mag-usap. Sana ganon. Hindi eh. Kasulukuyan nasa worship na, isisingit si kandidato, ipapakilala pa, at patatayuin pa upang magsalita. Ano po? Ay, ingat po kayo. Praise the Lord. Mag-ingat po kayo, sa mga kandidato lumalapit sa inyo. Hallelujah. Kaya ingat po kayo, sa mga kumakandidato. Nasa inyo po yan kung gusto nyo ibenta. Tinatanong ni, nandito nag-video, bakit daw? Nasa inyo po yan, pasyanin nyo yung pagboto. Ang akin lang sinasabi, yung aking napapansin. Po, yung aking napapansin. Sa nangyayari, tuwing dumarating ang eleksyon. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Ingat po tayo. Kaya ko po nadahanan yan. Actually, hindi naman po yan sana ipapaksa natin. Pero parang yan na rin ang napapaksa natin. Kasi nga po, nadahanan ko lang, Nadahanan ko lang. Kung talagang papaksahin natin, ganito po. Ang tawag sa mga mananampalataya kay Jesus ay yung nasa Biblia. Yung nasa Biblia. Tandaan niyo po yun, yung nasa Biblia. Nabutan niya ako ng ulo sa kalsada. Nung araw kasi, pero pumarami naman agad ako nung pag meron nagtatanong sa akin is about religion, tinatanong nila ako kung ano ang aking religion. Lagi ko po sinasabi wala. Kaya ko po naman sinasabing wala akong religion. Kasi po nagiging malaking issue yan. Nagiging issue. Kaya lagi ko sinasabi,
Wala po akong reliyon Parang mga 20 minutes lang. at sa aking mga pangaral in public. Wala din po akong binabanggit na religion ko, kung ano man ang religion na kinabibilangan ko. Ayaw ko kasing magkaroon ng kulay. Kasi hindi ko po ugaling mag-promote ng religion. Hindi po ako nagpo-promote ng religion. Ang pinopromote ko po is about Jesus. Hindi yung sekta ng reliyon na kinabibilangan ko o sekta ng kinabibilangan ng ibang tao. Ngayon, kung nadadahanan man po yung kanilang mga doktrina, talagang ganun po eh. Kung nagagalit man sila, hindi po natin mapipigilan sila. Pero kung may unawa ka, magpasalamat ka. Merong nagpapatotoo ng Biblia. Kung natamaan man yung religion mo, di baguhin mo. Ako lagi ko sinasabi po yan. Magbasa kayo ng Biblia. Ngayon, kung halimbawa, meron kang isang paniwala at nabasa sa Biblia, yung paniwala mong yon mali pala, di bitawan mo yon. Huwag kang laalis sa iyong religion. Pero yung paniwala mong yon, dahil nabasa sa Biblia, mali yung ginagawa mo, tumigil ka na doon. Nung araw, bata pa po ako, mahilig ako sa prosesyon. Nung nabasa ko po sa Biblia ngayong malaki na ako, hindi po pala maganda yung prosesyon. Anong ginawa ko? Stop. Kasi po sa Biblia, bawal eh. Ang prosesyon, nobena. Yun po. Siyempre, yung iba naman po, yung panatiko, deboto, nasasaktan sila, kaya nagagalit. Para silang sinisilihan sa pit. Hindi ka dapat magalit, kaya sabi ko nga po sa inyo, pasalamat ka merong nagbabasa ng Biblia at naliliwanagan ka. Hindi po ba kaya ganon? Mas maganda magpasalamat ka. Yung palang ginagawa mo sa inyong reliyon, hindi pala biblical. Kundi unbiblical pala. Di bitawan mo lang yon, huwag mo nang gawin yon. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa lang po ito. Nagrorosaryo kayo kay Maria. Meron po ba nakasulat sa Biblia, magrosaryo kayo kay Santa Maria? Wala. Kapag manalangin ka, direkta sa Diyos, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sinabi ba dumaan ka kay Maria? Magrosaryo ka muna kay Maria? Hindi. Ngayon, dahil deboto ka ng Maria, magagalit ka ngayon. Dapat ka nga pasalamat kasi nga, tinuruan ka ng tamang panalangin. Halimbawa, yung sinabi ni Jesus, yung Ama namin yon, isa yon. Meron pang itinuro si Jesus. Yung sa 16:23 ng 1. Basahin ko. Sabi rito sa 16:23 sa second paragraph, pakatanda ninyo, ano manghingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan na ibibigay niya sa inyo. Napakaliwanag pala ang tamang panalangin. Sabi ni Jesus, ano man nangingin mo sa Ama sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Kanino pangalan? Sabi niya, sa pangalan ko. Parang ganito, Panginoon Diyos, sana po gumaling na yung aking nararamdaman. Panginoong Diyos, pagalingin mo na po sana ang sakit ko. Ito po ang aking kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kesa naman sa nananalangin ka sa Diyos, nananalangin ka pa kay Maria, nagro-rosaryo ka pa kay Maria. Wala naman sinabi si Jesus, manalangin ka kay Maria, magrosaryo ka kay Maria.
Pagkatapos magagalit ka sa nagtuturo ng Biblia. E di alisin mo yung pagrorosaryo mo. Pero huwag ka lilipat ng reliyon kung ayaw mo lumipat. Alisin mo lang yung pagrorosaryo mo. Kaya huwag kang magalit. Yung iba po talagang galit eh. Ikaw, kalbo ka. Pag nakita ka namin, susunugin ka namin. Kung kita nyo po. Meron pa akong pinayuhan sa Facebook na hindi naman totoo yung aral kay Maria na manalangin ka. Sabi niya, yun ang natutunan ko sa nanay ko eh. Wala nga sa Biblia eh. Kako, aba, iba ng termino ng salita. Pakialaman mo, pamilya mo, wag kami. Kita niyo po. Nagalit. Ang in-unfriend pa ako sa Facebook. Wala akong magagawa eh. Kaya sabi ko po, imbis na pasalamat kayo, hindi na nga kayo nagpasalamat, nagalit pa kayo. Sige, balik tayo. Ano yung gusto natin tapikin? Yung nagtatanong sa akin, anong religion ko daw? Lagi ko sinasabi, wala. Oh, nabubulat sila, wala. Eh, bakit? Ano pa ididibati nila sa akin? Wala nga eh. Oh. Minsan, sabi niya sa Facebook, miyembro ka pala ng ganito eh. Sabi ko sa kanila, sino nagsabi niyan? Meron ka bang makikita o message ko man na ako'y miyembro ng ganyan? Sa'yo? Sige, kung meron kang makita i-repost mo. Wala naman silang makita. Kasi nga po, hindi ako nagpo-promote ng religion. O maging ang sekta ng reliyon na kinabibilangan ko. Hindi. Ang pinopromote ko po si Jesus. Always. Jesus. Ito po. Sa 11:26 ng Gawa. Itong lagi ko sinasagot. Binabasa ko po sa Biblia, sa harap nila. Tinatanong nila kung ano daw po ang reliyon ko. Ito. Sa Gawa 11:25, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Si Saulo po si Pablo 26. At nang kanyang natagpuan, isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon na kasama ng iglesia. Iglesia po, mga grupo ng mananampalataya. At nagturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ito po lagi ko sinasabi. Pag tinanong nila kung ano religion ko, ang sagot ko, Kristiyano po. At babasahin ko yung Biblia. Ano pang itatanong nila sa akin? Biblical na yung binasa ko. Di po ba? May away ba dyan? Di wala. Meron ba silang ididibati sa akin? Wala rin. Nagtanong ka, sinagot kita. Biblia pa ang ginamit ko. Ngayon, kung di ka naniniwala, di wag ka maniwala sa nakasulat. Sabi ko nga po, nagbabasa lang ako, kagaya nung araw. Diboto siguro ni ganito yun. Nasa gasaan natin yung pagkadiboto niya. Aba, pinalalayas ako. Sabi ko, nagbabasa lang ako ng Biblia, nagagalit ka. Lahat naman na sinasabi ko, nandun sa Biblia. Meron pa nun. Meron retiradong seaman, matanda. Hindi ko naman siya kilala. Kumbaga, sabi ng kapatid niya, puntahan ko siya. Kaya pala ako pinapupunta kasi makulit yung kuya niyang yun. Yung pinuntahan. Aba, pinagtulungan ako mag-asawa.
Silang mag-asawa, nakatingin lang yung anak nila. Tapos nilabasan pa ako ng mga libro nila, ng Biblia nila. Oh, isa lang ang talatang binasa ko. Ginamit ko pa yung Biblia nila. Timbawang sila. Nagmamagaling yung asawang babae. Sabi ko, sandali lang. Eh, gusto nilang mangyari. Sila lang ang magsasalita. Ako hindi ako nagsasalita. O pwede ba naman yun? Ano yun? Pumunta ako doon para pagsalitahan lang sila. Pag ako, alis na lang ako gano'n. Hindi, kaya nga ako nagpunta roon dahil sa utos ng kapatid, request. Nung kanyang kapatid na nakababata na puntahan ko yung kuya niya. Sinabi ko sa kanya naman yun. Kaya ang layunin ng pagpunta ko sa inyo ay upang i-share ko yung Word of God. Ayun, nagdadakdak na yung babae. Isang talata lang ang binasa ko sa kanilang Biblia. Timbawang silang mag-asawa. Yung anak nakatingin, hindi kumikibo eh. Inaantay ko lang sumagot eh. Alam niyo po ba, no, sabi nung matandang lalaki, huwag ka na magpunta rito. Nagalit bigla. Umalis ka na. Kita niyo po. Isang talata lang ang binasa ko, nagalit na at pinaalis ako. Sabi ko sa kanya. Kaya lang naman ako nakapunta rito dahil sa request ng kapatid mo. Napuntahan kita. Ang totoo niya, di naman kita kilala eh. Nahirapan na ako umanap siya dito sa bahay mo. Napakasulok pala. Ang dami kong tinanong, hindi ka nga daw kilala eh. O, kita niyo po. Meron pa ako naranasan sa ganyan. Mag-asawa rin. Dati, yung lalaking bina-Bible study ko, walang kibo yun eh. Pero nung dumating yung asawa galing sa Bisaya, aba, lumakas din ang loob. Sinimulan ng babae, nag-second demotion yung lalaki. Pinalalaya sa kung bigla sa kanilang bahay. Ano sabi ko, huwag ka na bumalik dito. Eh kung ako lang tatanungin nyo eh, ayaw ko naman talagang bumalik dito eh. Kanya lang, dahil yan ang sinabi nyo, di wag na tayong magkita-kita pa. Ang mahirap sa inyo ka ako. Ang sabi ko, kayo ang magbasa ng Biblia. Dahil yung magbasa. Eh ngayon nasa gasaan yung reliyon nyo dahil nagbabasa ako ng Biblia. Nagalit kayo at pinalalayas nyo pa ako. Maraming ganyan tao. Tama yung sabi ni Jesus. Tama yung sinabi ni Pablo. Kaya ako, ingat-ingat na po rin ako. Bakit? Sabi ko nga po, kung minsan ang religion pa ay pugad ng kasamahan. Totoo yan. Kayo kaibigan, tignan nyo yung sarili nyo, yung mga katabi ninyo, yung kapamilya ninyo. Baka mayroong ganyan ugali. Ano po, kaya hanggang dito na lamang po, ano? Yan. Ang akin po Kristiyano po ako. Kapag tinatanong ako kung anong aking sekta ng reliyon, yan po sinasabi ko. At kung nagtatanong sila ng simbahan, hindi ko po rin po sinasabi yun kasi hindi naman po yun ang magliligtas sa iyo eh. Hindi rin yun ang magliligtas sa akin. Ang magliligtas, Gawa 11:25-26, sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Ayan po, in Christ alone. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa, kung sino man po yung nanonood, nakikinig ng video, kung meron po silang dalang kabigatan sa buhay, iyo pong paghahanin, kung meron may mga sakit, iyo pong pagalingin. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Andito po yung aking si Summer. Ano? Ayan. Si Summer. Nandito po sa tabi ko. Kaya para makita nyo po siya. Ano? Ayan. O, Summer. Ayan.
Sige kaibigan, hanggang dito na lamang po. Ano, share nyo na lang po. Share nyo po sa inyong mga kaibigan ang video ito. Ano? God bless us all po.